So good evening everyone. My name is Andrew Rivera and I'm going to report about the pricing methods, which is the lesson 3. So let's go to the high price or low price. There's a widespread misconception that prices for your products should be made as low as possible because paying a high markup on your products would lead to low sales. But as we have seen in earlier sections, particularly with reference to Biblian goods, this is not always true. We cannot generalize and say that high markups or high prices always lead to low sales. So, if ang imong business kay ang price niya kay dinagko, nya imo siya i-fit sa usa ka business nga naa say katumpang, naa kay ka competitors, then ang ilang presyo kay ginagmay. So ang imong business nga dinagko ang price, mas nalakansi gid siya. Kay mas unahon man to sa mga customer nga maka-benefit sila sa ginagmay nga price kontra sa imong price nga taas but the same quality ang inyong products. So, on the other hand, if your product has no substitutes and no competition, then high markups can be sustained in the market may learn to accept the set price as given. So, ang so if ang imong product kay wala siya competitor o wala siya same nga product nga gibligya but you have a price nga tag-as or dako ang imong price, so ang mga consumer kay mupalit na lang sila gahat kay maoram gito siya ang price, wala naman siya lain makita nga product nga naglow og price. So, mas maayo gid nga if ang imong price kay taas, di wala kay ka tumpang nga product, maka-benefit gid ang mga tawo nga mamalit na og ikaw pod nga namaligya maka-benefit pud ka kay ang imong product wala ba siya like competitor, wala pod siya laing katumpang. So ang katong mga consumer o mga customer ara gid siya mamalit si imuha kay wala naman sila choice but si imuha ra man gid. So next is price quality strategies. A useful little secret to remember in marketing in this, everything is relative. If there is only one brand that offers products in a particular industry, the market really cannot say whether or not its price is cheap or expensive. So sa kani guys, if ang usa ka market or usa ka product kay wala pa napagawas sa industry, like wala pa gid siya ni exist nga usa ka product, dili gid maka-identify ang usa ka market kung siya barato ba siya or mahal. For example, ang akong ang product kay wala pa siya na-exist sa usa ka market, din ako siyang i pamahal nga presyo. Dahil ang industry kay mag think na lang na siya relatively sa mga sa mga butang nga 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 ma-relate sa akong product. For example, ang akong product kay wala pa siya na-exist sa. So ang usa ka company magunahon na nga di ba barato ra man na ang kana siya nga gamit, di ba barato ra man na siya ang kana nga ingredients. So ila na siya i-connect para kung pila ang presyo sa katong akong mga gipanggamit para mabuos ang akong product, adto nila ma-relate kung ang akong product ba kay barato ba or mahal. So next is ari na sad nato makita kung ang usa ka price quality or product quality is fit ba siya or sakto ba siya sa usa ka presyo. So if ang product quality kay high gali niya ang price pud niya ka high, ang iyang i-offer kay premium strategy para sa mga customer or mga consumer nga mogamit sa usa ka product or usa ka services. Then if ang product quality gan niya kay medium, sakto lang niya, high ang iyang price, taas iyang presyo, ang iyang hatag kay overcharging strategy. Overcharging siya kay taas man ang price pero ang gihatag nga quality sa usa ka product kay sakto ra man, medium ra. Then sa next kay ang product quality niya kay low gali pero niya high gali ang iyang presyo kay rip off strategy. Murag alakansi gali kay mo palit kay grabe ka mahal sa presyo pero ang usa ka product kay low ang iyang quality. Then sa medium ang iyang price, then ang iyang product quality kay high value strategy siya kay kanang nindot bitaw ang quality but ang presyo niya kay sakto ra para sa mga customer o consumer nga mogamit sa ka product. Then sa next kay if ang iyang price kay medium, then ang iyang product quality kay kuan medium, sa kuan na siya medium value strategy kay ato man nakita nga
ang iyang quality kay sakto ra din, ang iyang presyo kay sakto ra sad. So timpang ra gyud siya, balance ra ang pagpresyo og pag paghimo sa usa ka product. Then sa next kay ang medium pricing nya low ang iyang quality kay false economy strategy na siya, kay bati man gyud ang quality pero ang iyang kanang presyo kay sakto-sakto ra, but ang iha galing presyo kay wala na fit sa usa ka wala na fit sa imong expectation sa usa ka product. So bati kanang mura siya, kanang namakak bitaw siya, kanang giunsa niya pag promote niya sa iyang product. Then next kay ang low nga next is low ang price pero nice ang quality, high ang quality. Mo na siya ang super value strategy, kay mas ilang ginauna ang usa ka quality over kanang the price. So quality over quantity. Then next kay ang medium nga price, then low ang price, then medium ang quality, kay good value strategy ni siya, kay mas gipalabaw pa man lang quality kontra sa price para sa customer din ay if ang product quality kay low sad, then ang pricing kay low, so goods ra ni siya, kay kanang ni balance ra bitaw siya sa kanang expectation sa usa ka customer nga mogamit sa imong product. So ari na punta sa what is your pricing objective. It goes without saying that prices should be set in order to enable profitable operations, but this is not only objective the prices can help to achieve. So prices can be set low enough so as to discourage potential competitors from entering the market. So mo sulod kay ka sa usa ka market nga kibawjo kang nakay katumpang o nakay competitors, one of the best nga imong buhaton gid kay imong prices kay imong obsan para nagi kay advantage sa imong customer o sa mga consumer nga mopalit sa imong product, nga mas pilion pa kanila kay ikaw ang ni-offer og low nga prices. So next kay prices can be discounted for a limited time in order to encourage immediate purchase. So morning mga uban mall nga mag-sale, then ang ilang mga products kay nay mga discount, kay para ang katong mga products or mga items kay masold gali siya, but dili siya permanente, nara siya limited time kung kano sa ara siya kutob. Next is price can be set high in order to communicate a premium feel for the product. So sa kani siya kay mao na ni ang time nga kanay galing ang imong product kay ang iyang price kay mahal, but naa jud mamalit para gid kanang ang mamalitay kay ilang ipahambog nga ang kaning amo mahalod man ni kontra sa inyo ha, kanang mas nindot man ni siya kontra sa inyo kay ari man nato makita ang uban kay mabis sa ang quality sa presyo biya, na uban mahal niya para nila nindot ang presyo, na uban sad barato niya para nila bati ang quality. So sa kani siya sa objective ani katulo kay para mahal gali ang usa ka product, mo na siya kanang nagpasabot nga ang imong product kay nice sad og quality, nindot og quality para sa premium feel gali. So ano na sada sa market share leadership o product quality leadership. So if the objective is market share leadership, then the price is set in such a way to appeal to the mass market. So if ang objective nimo kay market share leadership ra, then ang inyong product, ang inyong price is set ra siya para pod nga mo balance siya or ma-fit siya sa mass market. Pero if ang inyong objective kay sa product quality leadership, so ang kani siya kay panindutay or pamahalay sa price para ma-communicate siya ato sa market. So dili na siya ingon nga para lang makasabay ka dapat gamiyon nimo ang imong price or ilo nimo ang price. But sa kani siyang product quality leadership, mo na siya ang price nga maset siya into premium gali, nga mas luxurious sa paminawon or ma-feel sa usa ka tawo nga nipalit ana nga product. So next is setting the price, unsaon na siya pagpresyo. A typical price in determining price is by using markup pricing. Here the cost of producing the product is first estimated, with cost often being primarily defined as the variable cost of a product
or the cost of its direct components. So sa kani siya ang pagpresyo, sa kani siya ang typical approach mo ni siya ang pagpresyo nimo sa usa ka product based sa mga components nga imong gigamit. For example, ang naghimo ka og pan, ang kanang imong pagpresyo ng imong product mag-base na siya sa imong pan, mag-base na siya kung pila imong nagasto sa imong gipamalit nga mga ingredients para mabuong inimo ang imong pan or imong product. So next is activity based costing. So sa kani siya nga case, dili ra ni siya katong mga components, katong mga ingredients ang katong mag-base ka para sa pag-pricing nimo sa imong product. Sa kani siya kay nagunahuna na pud ni siya sa labor sa mga tao, sa kuryente, sa imong panggipanggamit, og dili lang siya ingon nga direct lang gid siya nga pag-pricing ba, but indirect sad, which means katong mga transportation nimo nga imong nakuan na nabayran, katong mga bayad sa baker, sa kuryente, sa tubig, ug sa uban pa nga imong gipabayran. So mag-base pud ang imong presyo dili lang sa imong mga ingredients nimo sa product, but also sa katong mga indirect nga mga na part gali sa pagbuo sa imong product before nahimong finished product kung usa nimo ka item. So next is perceived value pricing is a proactive and marketing based rather than accounting based pricing method whereby the value of the product to the market becomes the basis for the price. So sa kani siya dili na siya mag-base sa labor sa imuhang kanang staff, sa imong crew, dili na siya mag-base sa kuryente, dili na siya base kung pila imong nabayran sa imuhang napamalit. Sa kani siya kay nag-base sa pod ni siya sa market, kung pila ang gihatag sa market nga price, kung unsa ang iyang presyo sa market, dili lang sa imong product ba uso sa laing product, pero imo na isud ang imong product didto, imo na i-fit ang imong product didto, dili na ka mag-base kung pila imuha, adto na ka mag-base kung pila ang ilang gihatag nga presyo sa katong product nimo. So the last one is going rate pricing is another relatively simple pricing technique, this time basing the price industry rates rather than either cost or market perception. So sa kani siya kay lain na sad ni siya nga pamaagi. Ang imong product nanay na-exist nga lain nga product, but nisuon man ka, mag-base ka sa iyahang presyo. For example, ang usa ka bakery nanay inana nga product, inana nga product, then ganahan nimo sun-on. So dili ka mag-base sa imong presyo, mag-base ka sa ilang product kay aram ka ni suon sila. For example, si Leader Key. Si Leader Key ang iyang pan kay tag 15 pesos. So kay nisuon man ka, ang imong presyo kay tag 12 pesos, 13 pesos, dili ka mo pataas. Kay alkansi naman kadaan kay ikaramay ni suon. Nga dili wala man ingon nga ang kato iyang product kay totally na suon jud nimo. So mas alkansi ka, that's why ikaw mo'y magpaubos sa presyo kay ikaw man ni suon nya ang dapat mag-base ka didto sa iyang presyo dili sa imong presyo. So that's all for my report for today. Thank you.